Akata bad trip kay Tipsy D. Looney bubuo ng Team Philippines ng mga battle rapper para panglaban sa ibang bansa. At Tipsy D muntik din palang bumatel sa PSP. Alamin natin ang mga yan, so tara. Minsan na nga nagkampi si Tipsy D at Akata noong 2012 sa 5 versus 5 sa pagitan nga ng Calabarzon versus Central Luzon dahil parehas ng dibisyon ng dalawa, which is Central Luzon. Kaya sa naging laban nga ni Tipsy D kay Mot, itong nakaraang Ahon 16, inaasahan natin nakakampi si Akata kay Tipsy D. Pero hindi nga yun nangyari dahil na bad trip si Akata sa mga linya na baon ni Tipsy D. Kung sa pagkalunod ay naabo, kung pag-ahon niya sa dagat-dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay... Tangina no, ano to, image rin ni Tipsy to eh. Sa tuwing battle niya, meron siyang ganito, yung mga nangyayaring gera, parang panaginip niya na nilagay niya sa battle. Siguro talaga nasa gera to dati nung past life niya namatay eh. Past life niya sa gera to na nadali. May mga linya niya oh. May mga apoy-apoy na umuulan, may mga pana. Hindi, baka ano yun, napanood niya sa Alice in Borderland. Sa Netflix, di ba yung ano, yung season 2, pinaulanan sila ng mga apoy. Ewan ko, ang haba eh, nahabaan ako. Yan ako sinugal ko, karera ko. Woo! Putang ina mo! Tapos pre! Tang ina pre, tapos! Nagparabol ka lang ng sasakyan. Ako sinugal ko, karera ko, yung linya na yon. Tsaka yung tama sa leeg, men, tapos na eh. Dalawang linya na agad, dalawang moment na yon. Para sabing round 1 kay Mot. Okay? Yung round 1 ni Tipsy, bahala kayo. Basta, hindi ko trip yung paggamit niya ng Zenlock MR kanina. Hindi yun tatalab sa ganyan. Simula, niraratrat ka na tangina mo, bobo kang matangkad kang malaking pisngi na mahinang nilalang na hindi marunong pumalag na yumuyo ko kapag nagkikita tayo, nagsusorry. Para sa ulul, bobo ka. Ganyan ang battle rap, di ba? Hindi yung tangina, may umaulan ng pada, may mga apoy. Ako yung apo ni David, tanginang yan. Ano bro yun dyan? Sa kabilang balita naman, may pa-tryouts na naman nga ang Liga ni Sinyo na Bargain Battle League. Kaya sa mga gustong maging battle rapper at simulan ang pangarap nila, punta na kayo. Baka kayo na ang susunod na mga katungtong sa Flip Top. Ako nga pala si Sinyo at ito ang ating Bargain 2026 face-to-face tryouts. So sa mga tropa natin dyan na gusto mag-tryouts, ang kailangan nyo lang po ay 1 round na at least 20 lines po, pataas, kayong bahala. At syempre, acapella po yon at kailangan nyong gamitin dito na imaginaryong kalaban is mga flip-top MCs. At gaganapin po to sa January 24 sa Pampanga. January 31 naman po sa Branded Muñoz. So, pili na lang po kayo ng komportable o available kayong date sa dalawang yon. At yung mga magta-tryouts po pala dito is dapat mga wala pang experience sa battle rap or at least 3 years nang hindi bumabattle. Kasi ang priority po ng tryouts natin na to ay para makahanap tayo ng mga bagong ginto or bagong diamante. So ayun, ulitin ko lang ha. 1 round na at least 20 lines pataas. Kailangan yung imaginary na kalaban nyo is Flip Top MC. January 24, Pampanga. January 31, Branded Muñoz. At ayun, sa mga tropa natin dyan na gusto mag-tryouts, nasa ilalim po ang ating registration link. Click nyo lang po yan para sa mga tropa natin gusto. Sa kabilang balita pa, sa bagong upload nga ng Break It Down, dito ay nag-guest ni Looney si Plasma at napag-usapan nila ang minsan sinabi ni Disaster kay Looney na bumuo daw siya ng Philippine team ng mga battle MC para ilaban sa ibang bansa at mukhang interesado nga dito ang hari ng tugma. Mag-develop tayo ng pang-international natin na roster. Diba? Paano kaya kung magkaroon ng para tryout, ganun? Hindi, kasi si Disaster, kinakausap ako minsan na pinapabuo niya ako ng team na Philippine team na parang ano? roster na pwedeng lumaban na parang World Cup. Parang gusto nilang gumawa ng parang World Cup na
Kumbaga, iba-ibang liga. Iba-ibang bansa. Pero ang gusto nila kasi parang freestyle eh. Parang, hindi naman freestyle, pwede ka mag-written, pero on the spot, parang siyang Olympics, parang siyang Ano, may susulat, parang gano'n. pwede mong isulat doon. Kumbaga, nasa pagiging MC mo na yun kung paano mo gagawin. Pero hindi mo alam kasi kung sino yung magiging kalaban mo eh. Okay. So, pwede ka siguro maghanda ng mga pre-written, ng mga Yung ano mga, na pwede mong Tapos, edit on the spot. i-revise mo na lang doon, pwede. Plus freestyle skills. Feeling ko yun yung ano. So, iniisip ko kung dun sisimulan sa English conference, di ba? Kasi yung freestyle, nagiging second nature na lang yan pag na-master mo na yung ano eh, di ba? written. Yung pinaka-basic eh, di ba? Tignan natin. Tsaka ang dami na yun. Ikaw ba, tingin mo, game kang lumaban internationally? Pwede, syempre, yan, libreng bakasyon yan. Diba, gagawa tayo ng 10-man team. Sino sa tingin mo kasali? Yung mga Diba, believable. nandun na tayo. Siyempre si Arik nandun na. Si Arik. ano. Ikaw, ako si Protege. Apok, gano'n. Si Apok. Scarm. Si Scarm. Pero, pwede na tayo kumuha sa mga bago. Pero, yun nga, hindi ko lang alam kung sino bang game bumatil, di ba? Si Harlem. Diba, nag-English din yun. Si ano ba? M-Zite, di ba nag-English ng Oo, ano yun? Insight. Di ba si Rafian nag-English din? Si Rafian. At sa huling balita, sa labang Moth vs Tipsy D nga, etong nakaraang Aon 16, isa sa naging anggulo ni Tipsy D ay ang pag-alok sa kanya ng PSP na lumaban dito. Pero hindi nga daw siya pumayag dahil hindi nga daw niya pinagpalit ang loyalty sa talent fee. Pero ayon nga kay Saki, may chance sanang lumaban si Tipsy D sa PSP pero hindi nga daw nagkasundo sa dapat na talent fee ni Tipsy D. Sa royalty, nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. May narinig nga din akong ganung ano, parang mini-message daw ni Phoebus si Tipsy D. Tas parang binigyan, ewan ko ha, sabi-sabi lang to, parang binibigyan daw ng ultimatum. Binigyan daw ng ganto, sagutin mo ako ng ganto, bigyan kita ng ilang araw. Parang ganun daw, tapos ewan ko, hindi na kompleto yung deal. Hindi, parang kakatapos lang makulong ni Tipsy D nito eh. So, parang medyo take advantage yung offer. Oh, kailangan mo ng pera dahil syempre, nakulong ka, di ba? Oh, ito. Bigyan mo ako ng ano, sagutin mo ako after ganyan, parang ganun daw. I'm not sure ha, pero ganun sa pagkakarinig ko. Parang siguro kung nakausap ng maayos or like na-deal ng maayos, siguro napasalang nila doon si Tipsy D kung nagkasundo sa deal. So para sa inyong mga quiz kung natapatan kaya ni Phoebus ang gustong bayad ni Tipsy D, tingin nyo may chance kaya siyang bumatil sa PSP? At kung bubuo talaga ng Philippine team si Looney ng mga battle MC, sino ang tingin nyong 5 solid na pwedeng isali? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.